po mga kapuso, alam niyo ba, sa Mexico pa pala natutunan ng isang kusinero mula Quezon Province ang paggawa ng lukban longganisa. Sinubukan po ni Juan Suarez na gumamit ng balat ng saging bilang pambalot sa longganisa, pero ito'y nasira. Kaya naisipan niya na gumamit na lamang ng bituka ng baboy. At para mas makilala, naisipan ng mga Tagalukban na tawagin itong langgonisa imbes na longganisa. Samantala mga kapuso, ligtas pong kainin ang processed meat products na gawa dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Association of Meat Processors, hindi ito nagtataglay ng karne mula sa mga bansa na apektado ng African swine fever. Una na pong ipinagbawal ng FDA ang pag-aangkat ng mga karne at processed meats mula sa Belgium, Bulgaria, Cambodia, Czech Republic, Moldova at iba pa. Sa Sarangani Province naman mga kapuso, nagtagisan sa paglangoy ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan doon. 17 kilometro ang nilangoy ng mga lumahok sa Swim Across the Bay competition. Ito po ay bahagi ng pagbubukas ng Sarangani Bay Festival. Ako po si Rowena Salvasoro, Super Radio DCWB. Radyo na, TV pa. Del Prado sa Super Radio. Listen to me. The human world, it's a myth. Good morning! Listen. Better than anything. Umaga po mga kapuso. Alas 6:04 na, radyo na, TV pa. Magandang umaga, Metro Manila. You dream about gold. Kumusta? Yeah, but that Ano almusal? Anong ulam? steak. Isda. World around Kasi healthy yung isda eh. the ocean. Paano tong tilapia? Everything's Ang tilapia ngayon mga kapuso, hindi ko alam kung mababa ang presyo o mataas ang presyo. Kasi may problema sa Taal Lake eh. darling. Mga Where it's wetter. Take karamihan po ng mga isdang tilapia gagaling dyan sa Batangas sa Taal Lake. out in May problema tayo, may fish kill dyan. while we Sabi nung isang araw, mura ang presyo ng tilapia sapagkat naghango sila para hindi abutan ng fish kill. Ngayon kaya sapat kaya ang tilapia ngayon dahil sa inabot nga ng fish kill. Baka naman tumaas ang presyo niyan. Puntahan natin ang palengke mga kapuso. but fish Tayo dyan sa palengke ng ano pa palengke ito kay Mark Makalalad. when the boss May pambalanse dyan yung mga tilapia ng galing naman sa Pampanga. Tingnan natin. Sa Mega Market. Sa Pasig mga kapuso. Mark Makalalad, kumusta dyan? Super Radio. we want to Kayong presyo dito ng kada kilo ng tilapia Kuyang Melo, pero mas naging mababa pa yung bentahan dito. Ito yung sa gitna na rin ng nangyayaring fish kill dyan sa Taal, Batangas. Kuyang Melo, dati kasi kung ikukumpara natin yung presyo, nasa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang bentahan dito ng mga tilapia na galing Batangas. Pero ngayon, 70 hanggang 80 pesos na lamang kada kilo ang bentahan nito. At yung 70 pesos na binabanggit ko, ito yung mga natira pang isda mula sa binenta nila kahapon. Dahil karamihan ng makikita natin ditong mga tilapia ay frozen na. Kung ito ay Oo. galing Batangas. Mark, paano malalaman kung ang tilapia ay galing Batangas? Kuya Melo, meron naman silang nakapaskil dito kung saan ba galing yung mga tinitinda nilang mga isda. At karamihan nga Oo. sa mga isdang galing Batangas ay frozen na. Oo, hinahango na kasi agad nila ito. Tsaka ang sinasabi pag yung tilapia ng Batangas, yung may team. Item mga Batangas, kaya naghanap tayo. Oo, Ang ginawa natin, nag-take tayo dito, kung meron bang iba pang mga tilapia na galing ibang lugar. Yung Nakita ko yung pula-pula, mga Pampanga yata at saka ibang lugar, mapula-pula. Masyadong maitim yung isda na galing yung tilapia na galing Batangas. Pag galing Pampanga, may maputi-puti pa Kuyang Melo eh. Oo. May parting maitim, may parting maputi. Tsaka kung ikukumpara ko yung laki, mas maliit yung galing sa Pampanga. Yun nga lamang, nagkakatalo sa lasa Kuyang Melo. Ang presyo pala ng kada kilo ng tilapia na galing Pampanga ay 100 pesos kada kilo. Pero kahit na mas mataas ito kumpara sa presyo ng kada kilo ng tilapia, napansin natin dito na ito yung mabenta ngayon sa mga mamimili. Ang sinasabi nila, ang lasa Kuya Melo, may halong lasa na raw kasi yung mga isda na hindi na raw ito gusto ng mga mamimili. Oo, Kuya Melo. Ano daw lasa? Parang lasang gilik, ganon? Lasang gilik. Sabi ko nga, ano ba yung gilik? Sabi nila, parang pag tinikman mo daw, parang lumot. Parang lumot, ganon? Parang burak? Parang ganyan sinasabi nila. Pero kapag tinikman mo naman yung mga tilapia na galing Pampanga, ang pinagkaiba, matamis-tamis daw. Saka pag niluto mo, malinamnam. Kasi nga, yung sa Batangas ngayon may problema, may fish kill eh. Di ba?
tama ka dyan, Kuya Melo, kasi ang paliwanag dyan, yung sulfur, no? Ito yung nagpapainit din ng mga, yung tubig dyan sa Taal, kung saan maraming mga isda na tilapia. At bukod dyan, mababa na rin umano yung oxygen sa Ayun. water level. Yung, no? Dahil yung mga yung mga tilapia sa Batangas nalulunod. nalulunod. 2.8 parts per million dapat yung oxygen dyan. Pero yung oxygen ngayon dyan, pero ang average, Kuya Melo, nasa 5 hanggang 6 ppm o parts per million yung Oo. oxygen content sa tubig na yan. Tama, kasi- Bukod pa doon sa sulfur. Oo. Kaya nga daw nagkakaganyan dahil siksikan yung mga isda eh, di ba? Siksikan na nga yung mga Overstocked. isda. Oo. Oo. At dahil na rin sa fish kill na nangyayari ngayon sa Batangas, sinasabi nga na mahigit 600 metriko tonelada na yung mga naapektuhan ng mga isda na yan at katumbasan Kuya Melo ng 42.9 million na pesos Oo. na epekto doon nga sa pangingisda. Oh. At bukod dyan, ang sakop nitong fish kill na to ay mahigit 100 fish cages dyan sa bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Ayun, Laurel, Barangay Boso-Boso at saka Gulod sa Boso-Boso. Laurel. Tsaka Oo, tama. Barangay Banaga sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Barangay Boso-Boso at Gulod sa bayan ng Laurel at Barangay Banaga Oo. sa Agoncillo, Batangas sa Kuya Melo. Kaya naman, ang sinasabi dito, yung ibang mangingisda dyan, kahit hindi pa ganun kalakihan yung mga isda nila para hindi na lamang mamatay, agad na nila itong hinuhuli. Nilalambat na rin agad nila, binibenta kahit ito ay maliliit pa, Kuya Melo. Kuya Melo, pakinggan lamang natin yung tinig ng ating nakapanayam na tindera, pati na rin yung tinig ng mamimili at makumpara natin itong tilapia na galing Pampanga at Batangas. Okay. Alay, hindi marinig. Tilapia po na Batangas. Nag-fish kill po sila tapos nagkakaroon po ng lasa. Anong lasa po? Yung parang may gilig daw yun. Gilig daw. May gilig daw po. Kaya yung Pampanga kasi, hindi po talaga siya nagkakalasa. Anong lasa po yun? Pakiki-explain. Yung lasa po ng Pampanga, medyo ano po siya, matamis-tamis po yung lasa niya. Tapos pag naprito po siya, hindi po siya tumitigas, malambot pa. Malambot pa rin yung laman. Pag Batangas po kasi pag pinirito mo siya, tumitigas po yung laman pag lumalamig na siya. Pero masarap din yung Batangas, kasi sumala nagkakalasa lang siya. Kasi kung minsan, pag walang lasa ang Batangas, masarap ang Batangas. So, kung ito, masarap itong Pampanga. Dahil hindi ito nagkakalasa. Ayun. Ano po ba yung lasa ng isda ng Batangas? Parang lumot nga. Parang gilik. Yung gano'n na lasa. Hindi ko gusto. Hindi magugustuhan. Si Nix to ah. Kasi si Nix Marquez yun na-interview mo ulit. Oo, iba yan. Ibang Hindi pa. Iba pala yun. Iba pala, okay. ay isa nga ang tunay, Kuya Melo. Ay isa Oo. nga dahil ayan ang pagkakaiba. Lasa, no? Kung ikukumpara natin, lasang gilik, lasang lumot, hindi na nagugustuhan yung lasa dahil na sa fish kill. Dagdag pa natin yung pangamba ng mga tao na baka may epekto rin umano ito sa kanilang kalusugan. Kaya Oo. diba, may minababuti na lang bumili na lamang ng mga isda o mga tilapia na galing Pampanga. Ang dami pala mga fish cages dyan eh. Sa binanggit natin na ano yun, at Barangay Busoboso at Gulod. Saka Barangay Oo. 121 cages pala yung apektado dyan. 121 fish cages. So, sabi mo nga, mga 43 million pesos. Yung pinsala ka agad. Sa ilang araw pa lang ito ha, ilang araw pa lang. Kaya iba nagmamadali na hanguin na eh. Hanggat buhay pa. Otherwise, pag patay na yan, mamamaho yan at ililibing na lang yan. Sayang talaga. Saka ang pinangangabahan din nila, Kuya Melo, kung maraming mga tilapia nga ang mamamatay pa Oo. sa mga susunod na araw, di ano na lang mangyayari sa tinda nilang mga tilapia? Ang mangyayari, alae. Dahil pag may naghanap na, ala na mga tilapia. Alae. Pwede Ano ka? na po mga tilapia nyo, Oo. alae. Ibang isda na lamang yung kanilang bibilihin. At Oo. kung gusto man nila ng tilapia, Oo. maghanap na lamang ng ibang tilapia galing sa ibang lugar. Ganito naman ang mangyayari niyan, Mark, di ba? Pag alibawa, yung tilapia kasi, ano yan eh, karaniwan niya na isda eh, na tinatangkilik ng mga kabayan natin dahil medyo mura yan kaysa doon sa ibang isda na mamahalin. Tama. Ano, ha? Ngayon, kung mawawala at magkukulang ang supply ng tilapia sa merkado natin, asahan mo na baka yung ibang isda tataas din ang presyo. Di ba? Tapos din yung mangyari, kaya nga yung, ito nga, di ba, pinatututukan na rin ito ng Malacanang
may mga ahensya na siya na inatasan na i-monitor yung sitwasyon dyan sa Batangas at para mabawasan din yung pagiging epekto nito, lalo na sa pagtaas o pagbawas ng presyo, pati na rin pagdating sa supply nito sa mga pamilihan. Ang inyong kapuso, Mark Macalalag ng GMA Super Radio, Digital Movie. Melo del Prado sa Super Radio. Dahil nagsiksikan sila, nag-overstock sila, at hindi nila nakaagad na harvest. Iniiwan kasi naghihintay ng magandang presyo. Yun yung assessment ng municipal mayor. Ang mababang diong, ibig sabihin lang ay hindi makahinga ang isda. Hindi po dahil sila ay nalalasot. Binatak nila o hinila nila yung ilang mga, hindi naman totally ay lahat, pero yung po mga ibang operators ay naghila doon ng mga kanilang mga cages at doon sila nagpaalaga ng ng kanilang mga cages. Kaya biglang dumami. Hindi kailangang bumagsak ang presyo ng tilapia o kaya ng bangus dahil hindi naman talaga lahat ay affected. Melo del Prado sa Super Radio. Ayos. Okay to, sumisigaw na to ah. Ganado, kapuso, kapag almusal na, alas 6:14 na, radyo na, TV pa. Eto nga po, at yan ang problema natin dyan. Marami po ang mawawala ng kabuhay at malulugi dyan sa Taal, Batangas. Kaya mismong si Presidente, nagsabi na, tutukan yan, tutukan. At siyempre yung pang-ulam natin, apektado rin yan. 600 metriko tonelada ng isda sa Taal Lake ang namatay. At ngayon po, siyempre nadadagdagan pa yan habang umuusad ng araw. Kailan pa ba naman itong figura nito? 3 araw na nakakalipas ito. Ngayon po, ganyan pa rin ang problema. 121 fish cages sa barangay Boso-Boso at Gulot sa bayan ng Laurel. At barangay Banaga sa bayan ng Agoncillo sa Batangas, mga kapuso. Namatay ang mga isda dahil sa mababang dissolved oxygen o DO sa lawa, mga kapuso. Dahil sa pangyayaring yan, ang mga isda ay nalulunod. Opo, mga kapuso, totoo po ang inyong narinig. Ang isda man ay nalulunod din. Kinakapos ng hininga, kinakapos ng oxygen. At yan po ang nangyari sa mga isdang yan. Diyan sa Taal Lake na Batangas. Posible mo nung dahilan nito ang pagsisiksikan ng fish cage sa lawa. Ito na naman tayo. Benji Alejandro, napanood, narinig na natin itong storyang ito. Nung nakalipas sa taon, ganito rin eh. Di ba? At ito na naman tayo. Hindi na tayo natuto, mga kapuso. Kaya itong ganitong klase ng sistema, bumabalik din sa atin ang epekto. Yan. Sobra-sobra na ang mga inaalagaan nyo dyan na isda. Di ba? Napakarami na mga palaisdaan dyan. Tinakaya ng oxygen, mga kapuso. Ayan. At marumi na ang lawa. Tinatayang nasa 42.9 million pesos ang halaga ng pinsala dahil sa fish kill. Yung mga pakain pa lang sa isda dyan eh. Di ba? Iyon na nakakarumi dyan eh. Buti sana kung lahat yan kakainin ng isda. Di ba? Yun, mga kapuso. At isa pa ay siyempre yung pagbabago ng klima. Di ba? Ngayon nag-uulan na. Nitong nakalipas ay matindi ang init. Pagkatapos biglang uulanin. Biglang magbabago ang temperatura. Kaya napayak na lang po ang ilang mga isda sa Taal Lake na narinig nyo kanina ang tinig, mga kapuso, at ilang mga opisyal kasunod ng pagkamatay ng mga isda sa fish cage. Ayon po kay Linda Danyo, mga isda sa barangay Boso-Boso sa bayan ng Laurel, wala na silang panggastos para ipagpatuloy pa ang pangalaga ng mga isda. Yun. Ang isa pang problema dyan, yung pong libingan ng mga isdang namatay. Ang tawag nila doon ay mortality pit. Yun. Wala daw ganyan. Dapat daw yung mga may-ari ng fish cages, merong libingan ng mga isdang mamamatay. Requirement pala yun ng pamahalaan, mga kapuso. Kita nyo ito, napapanood nyo. Saan lang nilalagay? Buti, nag-provide ng bako siguro. Baka local government yung nag-provide. Yan o. Yan o.
Yan. Diyan po inililibing. Dahil kung hindi, mga kapuso, yan po yung makakapekto sa kalusugan ng mga taong malapit doon. Alas 6:17 na. Si Presidente ay nababahala dyan. Pinamamonitor din ng Pangulo ang kalidad ng tubig sa Taal Lake. Nakipag-usap naman ang palasyo sa publiko o nakiusap naman ang palasyo sa publiko na wag nang magpakalat ng mali impormasyon tungkol sa fish kill. Alas 6:18 na. Ang mga Pilipino daw ay masaya. Dumami ang mga Pilipino nagsasabing masaya sila sa kanilang buhay. Sabi ng survey ng Social Weather Station, mula sa dating 39% noong December 2018, tumaas sa 44% noong Marso. Ang nagsabing talagang masaya sila sa kanilang buhay sa pangkalahatan. 49% ang nagsabing medyo masaya sila habang 7% ang hindi masyadong masaya. Okay, dahilan. At 1% naman ang nagsabing talagang hindi sila masaya. Aba, sa kaparehong survey, tumaas din ang bilang ng mga nagsabing lubos silang nasisiyahan o very satisfied sa buhay nila ngayon. Mula sa dating 34% noong December, umakyat sa 37% ang lubos nasisiyahan itong Marso. 53% naman ang medyo nasisiyahan habang 8% ang hindi nasisiyahan at 2% ang lubos na hindi nasisiyahan. Iba-ibang pananaw ng mga tao, ano, ha? Sa kanilang buhay, ano, ha? Samantala, mga kapuso, alas 6:19 na. Mga guro, magandang umaga po. Good morning! Baka yung ibang mga guro dyan ay naghihinampo. Naghihinampo ang tawag. Kaya naman ay naiinggit, mga kapuso, sa mga sundalo at polis. Ito na po ang balita. Yung bang mga polis natin at saka mga sundalo ba, dinoble ang sweldo, di ba? Kayo na daw ang kasunod, mga teacher. Kayong mga teacher na nagpupuyat, nagpapagal, nauutusan pa pag-eleksyon. At napapagalitan pa't nasisisi pag-eleksyon, mga kapuso. Tinatrabaho na po ni Pangulo Duterte ang dagdag sweldo para sa mga pampublikong guro, mga kapuso. Iniutos na po ni Pangulo Duterte sa kanyang economic managers na hanapan ng pondo ang dagdag sweldo para sa mga teacher. Palagay ko, makakaasa kayo dito sa salita ni Presidente. Dahil nung sinabi niya yun sa mga sundalo at saka sa mga pulis, tinupad naman niya eh. At mabilis-bilis po ang aksyon ni Presidente kaysa sa iba. Di ba? Kaya hinahanapan niya eh. Yung mga economic manager nga, kahit hirap na hirap, kailangan kumilos at maghanap ng pondo. Di ba? Pressured sila. Wala silang choice. Hindi sumunod. Alas 6:20 na. Ngayong araw na ito, mga kapuso, meron po tayong rollback. Good morning! May malakihang bawas presyo ngayong araw sa mga produktong petrolyo. Piso at 75 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina ng Petrogas. Piso at 70 sentimos naman ang rollback sa gasolina ng Shell, C-Oil saka Petron. Sa diesel, piso at 5 sentimos ang bawas kada litro ng Petrogas. Shell, C-Oil at saka Petron, piso ang bawas sila sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang rollback ng C-Oil kaninang hating gabi. Habang ngayong alas 6 na umaga magsisimula sa bawas presyo ang Shell, Petron at Petrogas. Good morning! Gandang balita yan, mga kapuso. Oras natin, radyo na. TV pa, alas 6:20 na po ng umaga. Bakit ba yung Taal Lake hindi maisaayos-ayos General Benji Alejandro? Parang Taal Lake yan. Marami ba mga general din na may-ari ng ano dyan? Ng mga fish cages dyan sa Taal? Ha? Teka, ba't nabanggit ko yun yan? Baka bawian ako ng bodyguard. Good morning! Alas 6:28 na. Alas 6:28, meron po tayo nagmamadaling. Super Radio DZWH Last Report! Uy, teka, nasa linya po natin mga kapuso si Michael Malyari ng Traffic, specialist po ng NLEX. Meron daw karambola ng sakyan sa Valenzuela. Michael, hello? Hello? Michael? Hello sir, yes sir, good morning po. Bali sana meron tayong aksidente, bali multiple collision ng apat na sakyan, dalawang class 2 po, class 3 na mga truck po na nagdulot po ng pagbabagal ng sakyan. Approximately nasa 1 kilometro po yung ating traffic build-up dito sa may area natin ng Lawang Bato, after Lawang Bato, Valenzuela po, going northbound. Northbound? Pero yung mga involved dito mga sasakyan sir ay nakatabi na po sa shoulder. All lanes possible na tayo, 4 lanes po yung nadadaanan ng ating mga motorista. Pag sinabi mong northbound, palabas sa Metro Manila yan? Yes sir po. Opo, okay. Kumusta yung mga sakay ng mga sasakyan, yung mga pasahero, yung driver, ganon? Bali sir, itong mga involved wala naman tayong reported injury. Bali ang naging lang natin yung
tow truck na lang natin para doon sa isang class 3 na truck. Pero ongoing naman po yung pag-clear tayo any moment po maalis na po dito sa area ng Lawang Bato yung 4 na involved na truck. 4 na truck lahat ito? Yes sir, close ban and may mga class 3 na truck po. Ay grabe ano, ba't nagkarambola? Ano ba nangyari? Bali sa ngayon sir, wala pa tayong initial cause kung ano po yung naging sanhi po ng aksidente. Hanggang sana yung traffic po. Bali sa area pa lang din ng mga Venezuela po, approximately nasa 1 kilometro yung ating slow moving po ng mga sakyan. Mahaba na yun. 1 kilometer? Okay. Yes sir. O yung kabila, okay naman. Yes sir, yung naman, kabilang baon naman natin so far yung whose stretch naman ay light traffic. Dito lang po talaga sa Lawang Bato, Valenzuela, nagkaroon ng pagbabagal. Naku po, okay, sige. Michael, kanina pa naman yan, siguro naman, hindi na dapat tagalin yan, ano? Yes sir, po. Bali ngayon na-monitor tayo yung tow truck, kinabit na po doon sa, na kailangang hilahin na truck para maialis na sa area. Pero doon sa 4 na, meron naman na pwedeng umandar pa doon. Yes sir, po. Yung 3 sa moving na tayo tapos yung isa na lang hihilahin na lang po para maklear na tayo doon sa area natin dito. Okay, sige. Salamat, Michael, ha? Maraming salamat po. Si Michael Malyari, mga kapuso, ng MMDA. Ay, hindi MMDA. Ito na, NLEX, mga kapuso, NLEX. At yan po ating nagmamadaling. Super Radio DZWD Last Report. Alas 6:30 na po. Natabayan na natin si BIFAR Director Gongono. Maya-maya, talamin natin ang sitwasyon dyan sa Taal, ano ha? Pero si Alan Gatos, nandiyan na ba si Director? Okay, nandiyan na pala. Director Eduardo Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Director, magandang umaga po. Hello? Hello? Magandang umaga po, Camelo. Opo, ano bang anong ulam nyo ngayong almusal? Hindi pa ako nag-almusal pero mas gusto ko isda. Tilapia sana, no? Sarap sana ng tilapia, no? Oh, yung ang tawag doon yung pinaputok na tilapia, no? Wow. Pinaputok na tilapia. Sarap. O kaya pinais na tilapia, no? Wow. Sana. Mamaya mga 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Nakapasyal na ba kayo sa Taal, sa Batangas? Palagi naman papasyal kami doon. Ano balita po doon? Madaming namatay ng mga isda doon, tilapia? Meron. Ang report sa akin ng Region 4A ni RD Willie Cruz. Opo. Nagkaroon ng fish kill doon. At sa may Barangay Buso-Buso and Gulod sa Laurel. Tsaka sa... And also doon sa Agoncillo, Batangas. Barangay Banaga. Hanggang doon, ano? Managaw. Mukhang marami to, Director. 121 fish cages pala ito. Di ba nung mga nakalipas, nagkaroon na ng problema tayo na ganyan? Fish kill. Diyan din sa Taal, di ba? Oo. Ba't naulit na naman to? Ano ba natutunan natin doon sa nakalipas? Yung sinasabi sa akin, yung bang upswelling ng sulfuric content ng ano. Pero sabi ng ni RD Willie, in this time of year, parang nangyayari yun. Kaya lang, hindi mo naman mai-attribute basta-basta doon. No? Oo. Ang Taal Lake ay mayroong 6,000 units ng fish cage. Oo. Tapos yung naapektuhan is 121 units only. So that's only 2% of the total production ng Taal Lake. And it amounted to 43.13 million pesos. Opo. So yung 2%, maliit yun. Maliit. Pero dapat hindi na nangyari din yan. Teka. Dapat talaga hindi nangyayari. Kaya nga yung ginagawa namin ay meron kami regular monitoring ng water quality doon. Oo. Yung including yung dissolved oxygen sa Taal Lake. Oo. Saka pinapasabihan talaga namin na kailangan palaging yung good agricultural, good practices sa aquaculture kailangan i-follow nila. Kasi hindi mo maisasabi yung overstocking dito. Yan, sinasabi natin. Ano yung sinabi nyo kanina, Director? Gano'n karami po ngayon sa Taal? More than 6,000. 6,000. Okay. 121 yung apektado. Opo, 6,000. Sabi nyo, mga more or less 2% lang yan. Pero yung 6,000 ba na yan, baka sobra-sobra na. Hindi yan ang ideal na bilang dapat ng fish cages yan, di ba, Director? Ito ang report sa akin, no? Oo.
6,000 eh. Di ba last time? Sige, Oo. let me Oo. i-find out kung maigi yan. Opo, opo. Hindi ako masyado sigurado sa Ano, sagot ko yan. yun, tama yun. Ano lang dapat ang bilang po ng mga fish cages dyan? Kailangan 10% lang ng total area doon ang pwedeng lagyan ng fish cages. Ilan po, Director? 10%. 10%. So, i-qualify muna namin yan. Ha? Opo. I'm not Opo. ganun ka. Director, ganito, yan lahat bang mga fish cages dyan ay legal? Director, ano po? Sige muna. Tanungin natin yung Sino ba namamahala yung dyan? Kasi Pambi. Opo. Yung Kanino ba kumukuha, Director? Protected Area Management Board. Director, kanino kumukuha ng permit bago makapaglagay ng fish cage dyan? Dadaan ba yan sa mga munisipyo po, Director? Munisipyo and then DNR. DNR. Pambi kasi yun. Protected Area Management Board. Sabi nyo, dapat percent lang na mayroong mga fish cages dyan. Ibig sabihin, talagang may paglabag po dyan. So, ganito na naman tayo. Paulit-ulit lang tayo. Last time, ganito na rin ang naging problema natin eh. Kasi magkalugi-lugi nga yung mga namumuhunan dyan. Ang laking pera nito ha. Ilang araw lang tinakbo nito. Director, ngayon ba, naampat na po yung fish kill sa mga oras na ito? Director? Hello? Maghihintay ako ng bagong report ngayon. Opo. Aking regional director, okay. Oo. So hindi nyo pa alam. Okay. Ngayon, Within the day. within the day, okay. Yes, So- sir. So ang problema natin ay overstocking. Okay. Director. Hindi natin sinasantabi yung overstocking dito sa pagkaroon ng fish kill. Opo, kasi doon sa iba na meron din naman mga inaalagaan na mga tilapia, wala pa namang problema ho eh. Pero dito lang sa Taal ho, nakakailang beses na po dyan eh, Director. Yes, sir. Mm-hmm. Oho. Tsaka yung, Yes, sir. tsaka yung quality ng tubig dyan, apektado na ng mga feeds, di ba? Yes, sir. Kung sumobra na talaga eh. Sobra na eh, dami na eh. Kailangan imamanage na maigi. Oo, at saka siyempre, kasama pa din dyan yung pagbabago po ng klima, temperatura, di ba, Director? Yes, sir. Kasi dito sa ginawa namin na if I can read, Opo. depleted level of dissolved oxygen in waters of Barangay Pusok and Gulod in Laurel and Barangay Banyagay, Agoncillo, Batangas triggered a fish kill reported in May 29. The total allowable number of fish cages in Taal Lake is 6,000 units. Of these, only 121 units or 2% were affected by the fish kill. This resulted to over 600 metric tons losses of bangus in tilapia stocks amounting to a total of 43.13 million pesos. Ayun, okay. So, the DAVPAR conducts a regular monitoring of water quality, including dissolved oxygen level in Taal Lake. Last week, the agency, through its Calabarzon Regional Office, issued an advisory for cage operators to closely watch their stocks after the agency noticed a drop in the dissolved oxygen level. These cage operators in areas where dissolved oxygen level is down were promptly advised to start emergency harvest of marketable size of bangus in tilapia and use oxygen pumps and aerators as part of mitigating measures. Kaya dito, with heavy rain, sudden change of wind direction, and intense heat caused to fish kill, the DAVPAR observed that the overstocking of fish cages in the areas affected also contributed to the depletion of dissolved oxygen in the lake. The agency reiterates that the risk for fish kill can be reduced, if not totally prevented, if fish cage operators adhere to good aquacultural practices where proper stocking intensity and feedings are observed. Yun. So, sama-sama na. Tama yung sinasabi nyo. Sama-sama na yung mga factor na nangyari. Ano po. Kaya lang eh. Okay. Ngayon, nasabihan sila na hanguin na yung iba pa dahil baka sumunod sila dun sa fish kill. Tama ba yun, Director? Yes, sir. Yung pag nagkaroon na kasi ng depletion ng bumaba yung dissolved oxygen, they should be So, kahit alam na nila yun kasi and they were advised pwede na silang kahit maliliit pa yung mga tilapia, dapat hanguin na po yan dahil baka maapektuhan pa sila ng fish kill, Director. If it is necessary. Kailangan gawin nila yun para naman kahit pa paano mailigtas o yung mawawala o yung hindi madagdagan o masobrahan yung
Oh, Siguro natin pagkulang o pagkalugi. Direktor, yung mga minomonitor nyo ba? Maigpit ba kayo dyan sa, alibawa yung mga biktima ng fish kill, mga isda, yung mga tilapia natin, baka nabebenta pa sa mga palengke. Doon, kasi yung iba nagre-reklamo, unang-una, safe ba yon? Nakainin pa? O alibawa, lumutang na, Direktor? Hindi na yun. Hindi na. Saka mabaho na yun. Baho na yun, okay. Hindi na. Saka minomonitor natin na ang lahat ng napupunta sa wet market. Opo. Yan. Ano bang last? Yes, sir. Pero ngayon, yung iba, nagre-reklamo sa palengke, nagpa-monitor kami. Yes, Yun daw galing sa Batangas ngayon, although yung iba'y buhay pa, lasang gilik daw eh. Lasang gilik, Direktor. I will have to ask you kung sana may report sa akin ngayon na Sige po. maibigay tungkol dyan, okay? Opo. Alamin niyo po at trabaho niyo po yan eh. Sige po. Salamat po. Opo. Direktor, salamat po na marami at magandang umaga po sa inyo, Direktor. Hello. Thank you very much, Thank you po. Camilo, and good morning sa Opo. inyong mga tagapakinig. Si Thank you. Director Eduardo Gonggon, ang mga kapuso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Ayos ba? Alas 6:40 na po. Radyo na. TV pa. Melo pa. Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Bago po muli mga kapuso, alam niyo ba, si Tomas Pinpin po ang tinaguriang Prince of Philippine Printing. Ipinanganak siya sa Abukay, Bataan, kung saan niya dinimbag ang mga obra. Taliwas po sa paniwala na may lahing Chinese, lumabas sa bagong pag-aaral na mismong si Pinpin ang nagsabi na isa siyang Pilipino. Samantala mga kapuso, kinaaliwan sa social media ang hugot ng isang Indian national. Yan ay laban sa mga tao na kanyang pinautang noon, pero ngayon ay nagtatago. Clinton, hindi ramdam. Pag ako dating layo pa lang, ramdam agad. Ako doon tali aso. Ako sinun, tinatali. Kaya ang dati pong kinapitan ng mga gabit sa kapitan ng barangay, ngayon ay lumapit. At sa Hong Kong naman mga kapuso, gumagawa ngayon ng pangalan sa Dragon Boat Racing ang grupo ng mga Pilipinang kasambahay. Ito ang Filipino Dynamos na binuo noong nakalipas na taon. Pero hindi po madali ang kanilang sitwasyon dahil isang araw lamang sila nakapag-e-ensayo para sa kompetisyon. Sa kabila nito, nanatiling positibo ang grupo na ngayon ay umaani na ng suporta. Ako po si Rowena Salvacion ng Super Radio DCWB. Radyo na, TV pa. Oras sa atin mga kapuso, alas 6:45 na. Radyo na. TV pa. Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Mga texter naman natin. Sensyahan nyo na si Director Gongona. At ang kanyang expertise ay galunggong, hindi naman tilapia. Alas 6:45 na. Radyo na, TV pa. Mga overloaded na mga tricycle na may sakay na mag-aral sa Batasan din sa lungsod ng Quezon, nagkalat pa rin. Alan Gatos, Alan J. Sa kabila ng tuloy-tuloy na paghuhuli na ginagawa ng mga tauhan ng Land Transportation Office dito sa bahagi ng Batasan Hills o IBP Road, sa kasamang ito ng Corazon Aquino Elementary School at ng Batasan National High School, talagang nakakadiskarte pa rin ang mga tricycle na overloaded na mga pasahero, partikular na ng mga estudyante. Sa halip kasi na dito sa tapat mismo ng mga eskwelahan, magpagbaba ng kanilang mga pasahero, talagang sinisipat-sipat pa nila po yung Melo, yung mga enforcer at sa kalayuan, ibinababa yung kanilang mga pasahero. Para hindi sila mahuli at patiketan ng overloaded. Kasi inikot natin itong lugar na to at kapansin-pansin, kahit kahapon nasa 20 mga tricycle driver ang nahuli at natiketan, talagang tuloy-tuloy pa rin sa pamamasada yung iba at overloaded pa rin ng mga pasaherong mga estudyante yung nakikita natin dito sa may IBB Road. Ginagawang service, school service ang mga tricycle.
Oo, ginagawang school service. Okay naman yun dahil mura yun. Pero Oo, dapat totoo yung yun. safety ng mga kabataan ang ating iniintindi dyan. Diba? Tama yun. Kasi isipin mo na lamang, no, kung sakasakali man na ma-aksidente ang mga yan at magkaroon ng problema, talagang napakatindi at napakadelikado. Nakakita na tayo ng mga ganyang klase ng insidente sa mga nakalipas kung saan yung mga punong-puno ng mga tricycle, punong-puno ng mga estudyante ng mga tricycle, na-aksidente. Masahol pa sa habal-habal yun. Habal-habal. Ilan ang sakay. Yan, matindi yan. Hanggang bubong. Hanggang likod. Oo, hanggang likod. Ang pinapanggit sa atin ng Quezon City TRU, Tricycle Regulatory Unit, meron ganon? dapat 3 lang. Meron bang ganon? Quezon City Tricycle Regulatory Unit? Merong ganon. Maniwala ka sa akin, may ganon. Anong ginagawa nila? Ba't nila i-regulate yan, mga ganyan? Ang problema, pag mukhang ningas kubol lang, kapag ganitong may mga aktibidad, kaya na lamang napasukan. Hindi nagagalawin yung mga tricycle, nagagamit nila sa eleksyon yan. Sinasabitan nila ng tarpaulin. Diba? Yun Ng ang mga politiko. Oo. Lalo na kung ang mismong mga taga-barangay hindi kumikilos para disiplinahin yung mga tricycle driver. Kanina lamang sa pag-iikot natin dito, ito yung eskwelahan, kinalalagyan natin. Baka siguro doon banda mga nasa 50 meters bago yung eskwelahan, doon pa nila ibinababa yung mga proseso nila. Para nga naman hindi naman mga takuhan ng LTO na nakapwesto ngayon dito sa tapat ng mga eskwelahan, Corazon Elementary School at Batasan National High School. Talagang may quick yung pagpapatupad nila ngayon, lalo pat kaligtasan ng mga estudyante ang kanilang tinututok. Okay. Ayun, ang pagbubukas ng klase. Ang yung kapusoalang gatos ng GMA Super Radio, DCWB. Melo del Prado, Super Radio. Alas 6:48 na po, radyo na, TV pa. Malapit na ang tagulan. Although nag-uulan na po mga kapuso, pero ang sinasabi po ng Pag-asa, kailangan na yung 5 araw na sunod-sunod na malalakas na ulan. Ang maitala o mangyari bago po sabihin na ito na talaga yung tagulan. At speaking of tagulan, kasunod niyan ay tagbagyo. Diba? Yung baha naman ang kasunod, mga kapuso. Yun daw pong konstruksyon ng flood control project sa Marikina. Maghahanda sa malauntoy na baha, sabi ng DPWH. Carlo Mateo Caloy. Super Radio. Pinagbatayan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang malauntoy na pagbaha sa Metro Manila sa itinayong flood control project sa Marikina River upang maiwasan ang matinding pagbaha o epekto ng mga ganong kalalakas na bagyo. Matatandaan noong 2009 dahil sa tropical storm na Ondoy, inalagay sa ilalim ng state of calamity ang buong Metro Manila at 30% ng ibang mga lalawigan sa bansa. Ano lang tayo nung Kaloy? Signal number 1 lang tayo nun. Signal number 2 at saka tropical storm lang Oo. yung Ondoy. Antindi naman ang ulan. Pero napakatindi tuloy-tuloy at napakabigat ng volume na ibinuhos na ulan. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, nakompleto na ang 73 milyong pisong proyekto na may habang 153 linear meter na flood control sa batong Marikina River na sakop ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. May taas ang strukturang ito na 12 metrong slope. Mataas-taas ito. Yung pinaka-dike. Dike yan, dike. Ayon kay DPWH NCR Director Ador Canlas, mahalagang proyektong ito upang hindi na maulit ang naranasang pagbaha tulad ng naging epekto ng Bagyong Ondoy. Kaugnay nga ng matinding volume ng tubig na dumaan sa Pasig Marikina River Channel at mapoprotektahan ito ang maraming buhay at residente ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nakapagtala nun ng 747 ang patay ng banalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio, DZWB. Alas 6:54 na lang mga kapuso. Naman tayo dyan sa gitnang silangan. Sa panggrupo ng mga distress OFW mula sa gitnang silangan, inaasahang darating ngayong araw sa NAIA. Di ba yung NAIA Mau de la Cruz, may problema tayo dyan. Kaya
inaayos yata yan. Mount de la Cruz. Super Radyo. Nire-repair. Sa terminal, maraming ginagawa dito sa... Ano ba nangyari doon? Bago ka mag-report, anong nangyari doon? Abay, may mga kasi may mga panel na nilagay, mga plywood dito sa Terminal 2 sa Philippine Airlines. Yung Terminal 2, yung gilid, sa labas pa lang makikita mo. Na inaayos nila inaayos itong paliparan. Hindi na Terminal 2, kundi yung buong NAIA complex. Ano na? Humingi na paumenin. Oo, marami mga na-permission dyan, ha? Pero matagal na ito, matagal lang ginagawa ito, pero ay sa MIA, ay minamadali na nito para mabigyan naman ng kahit paano ginhawa itong ating mga pasahero ng aeroplano. Pero sa kabila nito, paring Melo, no, isa na namang batch ng overseas Filipino workers ang inasang darating sa NAIA ngayong umaga. Sa abiso ng MIAA Media Affairs Division, 25 distress OFW sakay ng Philippine Airlines Flight TR659 mula Dubai. Ang darating sa NAIA Terminal 2 mamaya alas 8:40 ng umaga. Ngayon pa lamang, naghahanda ng OWA repatriation team para sa pagsalubong sa mga darating na OFWs. Pansamantala munang tutuloy sa OWA halfway home ang mga OFWs sa walang sundo at naninirahan sa malalayong lugar. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB. Super Radyo. Melo del Prado sa Super Radyo. Susunod na po ang mga balita. Mike Enriquez at Joel Reyes-Obel. Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Oras natin alas 6:56. Radyo na. TV pa. Super